Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kaniyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kaniyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay, tulad ng kaniyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kaniya. Lumakad na kayo at ibalita sa kaniyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at pinati at lumapit sila. Niyakap ang kaniyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ngayong gabing ito, pinagdiriwang natin ang magdamagang pagdiriwang sa Pasko ng Pagkabuhay. Si Jesucristo ay muling nabuhay, kaya't bigyan natin ng parangal, papuri at pasasalamat ang mahal na pong Jesus Nazareno, siya na muling nabuhay. Magandang tignan ang pagdiriwang ng liturhiya natin sa gabing ito. At marahil, ang liturhiya ng gabing ito ay nagpapahayag din ng karanasan natin bilang tao. Minsan nagsisimula ang buhay natin ay dumadaan sa dilim. Wala tayo makita, magulo. Kaya hindi ba kapag madilim, minsan may walang katiyakan, walang kasiguraduhan. Madilim ang lahat. Takot ka ba sa dilim? Minsan yan ang panakot sa bata. Huwag ka dyan, madilim dyan. Kaya ang bata, babalik sa nanay, umiiyak, puno ng takot. At hindi ba ganun ang dilim? Nakakatakot. Walang katiyakan. Walang kasiguraduhan. Minsan, nung ako ay batang pari at ako ay naka-assign sa isang simbahan, at kapag pauwi ho ako, bababa po ako sa isang jeep, at may dadaanan po kong iskinitang madilim.
Pag dumadaan ho ako doon, ang bag ko ho ay nasa harapan ko. At takot ako maglakad mag-isa. Pag may nakita akong grupo ng mga tao, dumidikit ako doon. At minsan napapadasal na lang ako, Lord, saan na makalabas ako dito ng buhay? At pag may didikit sa iyo, pag titignan mo siya ng masama, yung dumidikit sa iyo, magtatangka kaya ito na kunin ang cellphone at wallet mo. Huwag ka mag-alala. Siya din, ganun ang tingin sa iyo. Madilim eh. Hindi mo nakikilala, hindi mo nakikita kahit ang katabi mo. May pagdududa. Pero magandang paalala ng gabing ito, mula minsan sa kadiliman, tayo ay tumatawid sa liwanag. Kaya, hindi ba, ang pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, hindi ho parang Merry Christmas, kundi paalala sa atin ng Paskwa. At ang salitang Paskwa ay pagtawid. Pagtawid mula sa dilim ng kasalanan tungo sa liwanag ng pagkabuhay. Pagtawid sa dilim tungo sa liwanag. Minsan, maganda rin tignan, ang dilim ng dati nating pamumuhay, tumatawid tayo sa liwanag ng bagong at pagbabago ng buhay. Kaya di ba, may kanya-kanya tayo mga gawain nung panahon ng Kwaresma. At sana ang lahat ng mga ginawa mong yan, hindi mo babalikan, kundi magtuturo sa iyo ng pagtawid mo sa bagong buhay mo. Kung nung panahon ng Kwaresma, sinusubukan mo wag man chismis, wag ka nang bumalik doon. Tumawid ka na. Kung ang dati mong pamumuhay ay pagtingin ka sa kapwa mo ng may pagdududa, tumawid ka na nang ikaw ay matutong maging maunawain. Kung ang dati mong pamumuhay ay buhay na pagiging mapagmataas, tumawid ka na tungo sa daan ng pagpapakumbaba. Huwag nating ding ikaila na minsan din sa buhay natin, pwede maging madilim dahil nawawalan at nauubusan tayo ng pag-asa. Kaya ang simbahang ito, ang dambana ng Poong Nazareno, ay tahanan at bukal ng pag-asa. At maraming pumupunta rito na ang pakiramdam nila, wala ng pag-asa. What is there to hope for? Wala na. Nothing. Pero pag nakita natin si Jesus, laging nagkakaroon ng kamalayan sa isip natin, ng kisap ng liwanag na yan, laging may pag-asa. Minsan natatanong natin, may pag-asa nga ba? May pag-asa nga ba na pumasa ka? May pag-asa nga ba na magbago ang buhay mo? May pag-asa ka ba nga ba makatawid sa kadiliman na yan? Laging may pag-asa. Bakit? Dahil si Jesus ang muling nabuhay. At ang pag-asa natin, hindi ho sa ibang bagay. Ang pag-asa natin bilang Kristiyano ay hindi ting positive, walang aayaw. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, kaya nating makita ang positibo. Pero kung si Jesus ang kinakapitan natin, siya ang inaasahan natin, pinagtagumpayan na ni Jesus ang lahat para sa atin. Si Jesus ay muling nabuhay.
Kaya ang muling pagkabuhay ni Jesus ang tanda ng ating pag-asa. Minsan may nakausap po ako at ang sabi niya sa akin, Father, naguguluhan na po ako. Ang gulo-gulo ng lahat, ang gulo-gulo ng isip ko, ang labo-labo, ang dilim-dilim. May maaasahan kaya ako? Pakiramdam ko, mag-isa na alang ako. Walang nakakaunawa sa akin. Everything is dark. Everything is uncertain. Pero ang sabi niya, minsan daw may napanood siya na video sa YouTube. Isang kwento ng isang tao na ang pakiramdam din ay kahalin tulad niya. Madilim, walang katiyakan, para nag-iisa. Pero nung nagpunta raw yung taong yon, nung napanood niya, nagpunta siya sa Quiapo, habang madilim ang simbahan, at ang imahe ng Nazareno lamang ang may liwanag. Naiyak niya ang lahat at naibuhos ang lahat. Muli siyang tumayo at nagpatuloy sa paglalakad. Sa buhay din natin, pwedeng maging ganyan din eh. We find ourselves in a seemingly hopeless situation. Parang dead end. Pero yung dead end na inaakala mo, saradong pinto lamang yan. Akala mo dead end kasi madilim. Hindi mo nakikita ang pinto, akala mo pader. Madilim eh. Hindi ba pag kumakapa ka sa dilim, hindi mo alam kung anong nasa harapan mo? Pero dahil si Jesus ang muling nabuhay, siya ang nagbibigay liwanag sa atin na makita natin ang paligid natin. Yung akala mong pader, pinto pala at pwede mong buksan. Yung pakiramdam mo na akala mo'y nag-iisa ka. Pero dahil sa liwanag ni Jesus, nakikita mo, hindi ka naman pala nag-iisa. Kasama mo si Jesus. May mga karamay ka, may mga kalakbay ka. Kaya, huwag ka nang manatili diyan. Tumawid ka na. Tumawid sa kawalan ng pag-asa, tungo sa pag-asa na dinudulot ng muling pagkabuhay ni Jesus. Tumawid ka na sa dati mong pamumuhay. Sa pamumuhay ng kasalanan, tungo sa pagbabago na dinudulot sa atin ni Jesus. Kaya sa gabing ito, may mga kapatid tayo na tatanggap ng sakramento ng binyag. Sila ay magiging bagong likha. Sila ay tatawid mula sa kasalanan tungo sa bagong buhay. At tayo din, bilang mga Kristiyano, sa asariwain natin ang pangako sa binyag. At pinapaalalahanan tayo, kasama natin si Jesus sa pagtawid sa liwanag. At ang pagpapahayag natin ng pangako sa binyag, tinatalikuran natin ang kasalanan. Pinipili si Jesus. Si Jesus na liwanag at pag-asa ng buhay ko. Si Jesus na ang pag-asa natin lahat. Kaya, huwag ka matakot. Yung pangamba, nariyan lang yan. Yung takot, walang kasiguraduhan, yung kawalan ng pag-asa, oo, nariyan yan. Pero tandaan mo, sa kabila ng yan, mas matingkad ang liwanag ni Jesus. Ang Diyos na muling nabuhay, siya ang kasama natin, siya ang pag-asa natin. Amen.